Sa bidyong ito ay abalang-abala sila kuya sa pagpukpok sa pinutol na katawan ng puno para makuha ang gitnang laman nito. Ang punong ito ay tinatawag na sago palm na sa unang tingin ay aakalain mong palmera tree. Ang pag-harvest ng trunk ng punong ito ay isa sa mga hanap buhay sa Papua New Guinea. Ang pith o laman ng sago palm na tila giniling na buko ay kinukuhanan ng starch na siya namang pinoproseso para gawing sago, ang chewy at bilugang sangkap sa ilan nating paboritong pagkain at inumin. Ang sago na madalas sinahalo sa mga pagkaing Pinoy tulad ng taho at ginataan ay kalimitang mula sa sago palm o Metroxylon sago. Kung iniisip mo na ito ay isang uri ng palm tree, nagkakamali ka dahil ito ay kabilang sa cycads, isang sinaunang grupo ng halaman na mas malapit sa mga conifers kaysa sa palm trees. Tinatawag lang itong palm dahil sa itsura nitong parang palmera. Makikita ang sago palm sa mga tropical at swampy areas ng Southeast Asia, gaya ng Indonesia, Malaysia at New Guinea. Maging sa Pilipinas ay tumutubo rin ito na tinatawag na lumbia sa Northern Mindanao. Napakahalaga nito bilang source of food sa mga lugar na ito. Sa katunayan ay may grupo na kabilang sa Manobo tribe ang nagsimula ng commercial production ng sago palm flour sa probinsya ng Agusan del Sur noong 2011. Pero paano nga ba ginagawa ang sago? Nagsisimula ang proseso sa pag-harvest ng sago palm. Pagkatapos, ang trunk nito ay tinatanggalan ng dahon at hinihiwa para mas madaling iproseso. Hinahati ito para makuha ang gitnang laman o pith na dinudurog gamit ang makina. Ang pinong pith ay pinapasok sa hammer mill pagkatapos ay hinahalo sa tubig para makabuo ng starch slurry. Ang slurry ay pinapadaan naman sa centrifugal sieves upang maalis ang magagaspang na hibla. Ang purified starch ay pinatutuyo gamit ang rotary vacuum drum dryer at mainit na hangin. Ang proseso na gaya nito ay mano-mano lang na ginagawa ng ilang lokal. Sa huli, ang pinatuyong starch ay binibilog para maging granules. Ang isang sago palm ay maaaring makagawa ng 180 hanggang 250 kilo ng sago starch. Of course, depende din ito sa laki ng katawan ng kahoy. Pero alam nyo ba na hindi lang pagkain ang gamit ng sago palm? Ang mga dahon at hibla nito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bubong at paghahabi ng bani. Habang ang starch naman mula sa katawan ng puno ay ginagamit din sa iba't ibang produkto tulad ng pandikit para sa papel at tela. At kahit pa malaki ang demand nito dahil sa dami ng gamit, ito ay kasalukuyang nakalista bilang least concern sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Red List. Ibig sabihin, hindi pa ito itinuturing na nanganganib na maubos o ma-extinct sa ngayon. Ikaw ka-awesome, saang pagkain mo madalas ihalo ang sago? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!